Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig. Tawagin niyo na lang po akong Robert. Matagal na akong naninirahan sa tabi ng Manila North Cemetery at halos kabisado ko na ang bawat kanto at daan sa loob. Bata pa lang ako, dito na kami nakatira dahil janitor noon ng tatay ko sa isa sa mga lumang musoleo. Noong una, sanay na ako sa mga nicho, mga puntod, at kahit sa mga kabaong na minsan ay nakabukas dahil inaayos ng mga kamag-anak. Pero may mga bagay talaga na kahit sanay ka na sa paligid, hindi mo pa rin kayang ipaliwanag. Nagsimula yung kwento, mga bandang 2017. Yung time na pinasok ako bilang night watchman o tagabantay ng isang lumang bahagi ng sementeryo. Madalas ako naka-duty mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Ang trabaho ko lang naman, siguraduhing walang lasing o magnanakaw ng lapida. Siyempre, simple lang. Pero nakakatakot pag sobrang tahimik na ang paligid. Alam mo yung tipong tahimik na kahit ang paglagapak ng dahon sa lupa, rinig na rinig mo. Ganon kadalas ang paligid tuwing hating gabi. May mga pusa, minsan mga paniki. Pero ang pinaka ayaw ko talaga, yung hangin na bigla na lang lumalamig nang walang dahilan. Isang gabi, mga alas 12 pasado, umikot ako sa may likod ng lumang bahagi ng sementeryo. Doon sa may mga puntod na gawa pa sa bato at marmol na parang galing sa panahon ng Hapon. Habang nag-iikot ako, napansin kong may ilaw ng kandila sa isang musoleo na matagal nang walang bumibisita. Alam ko yung puntod na yon. Kasi dati, may babae raw na nakatira malapit doon at madalas magdasal doon bago siya pumanaw. Pero mula nung namatay yung matanda, wala na talagang pumupunta ron. Kaya nung nakita kong may sinding kandila, napahinto ako sa paglakad. Nilapitan ko ng dahan-dahan. Sa liwanag ng flashlight ko, kitang-kita kong may 3 kandilang nakasindi sa loob. Tahimik lang ang paligid, pero ramdam ko agad na may mali. Unang pumasok sa isip ko, baka may batang naglalaro o may nagkakandila lang kahit 10 oras ng gabi. Pero imposible. At habang lumalapit ako, napansin kong may babaeng nakaupo sa loob. Nakaputing damit, mahaba ang buhok at parang nakatulala. "Miss?" Tawag ko. Pero hindi siya sumagot. Nilapit ko palalo yung flashlight. Tapos bigla ko napansin na wala siyang anino. Kahit natutukan na ng flashlight ko. Kinilabutan talaga ako nun. Humakbang ako pa atras. Pero sabay namatay yung flashlight ko. At ang tanging liwanag ng mga kandila na lang ang naiwan. Nang mabuksan ulit yung flashlight ko, wala na yung babae. Doon ako tuluyang natigilan. Naramdaman ko bigla yung lamig ng hangin. Yung parang bumabalot sa buong katawan ko. Alam kong hindi na normal. Tapos sa gilid ng tenga ko, may bumulong ng mahina. Boses ng matandang babae. "Huwag mo akong istorbohin." Hindi ko na alam kung anong gagawin ko nun. Gusto kong tumakbo pero hindi talaga ako makagalaw dahil sa sobrang takot. Ilang segundo lang, bigla ko narinig yung tunog ng mga paa sa likod ko. Parang may kasunod. Paglingon ko, wala naman akong nakita. Pero yung mga kandila sa loob ng mausoleo, isa-isa nang namamatay. Doon ko na pinilit na tumakbo. Diretso agad ako sa guard post. Halos hingal na hingal. Nang sabihin ko sa kasamahan ko, natahimik lang siya. At sabi niya, "Robert, huwag ka nang dadaan dyan kasi lalo na kapag 10 oras ng gabi. Doon nakalibing yung matandang si Aling Teresa. Siya yung lagi nagsisindi ng kandila roon. Baka bumisita ka sa oras na binalikan niya ang sarili niyang puntod."
Hindi ko alam kung paniniwalaan ko yung sinabi niya. Pero ayon sa nasaksihan ko, halos tugmang-tugma yung mga sinabi niya. Pagkatapos nun, ilang gabi akong hindi nakapasok. At kahit bumalik ako sa trabaho, iniiwasan ko na talaga yung parte ng sementeryong yun. Mapagpalang araw po, Sir Dave. Tawagin niyo na lang akong Shoni. Dati akong sepulturero sa Manila North Cemetery, mga bandang 90s. Kung tutuusin, halos kalahati ng buhay ko, ginugol ko sa sementeryo. Mula umaga hanggang gabi. Minsan pa nga inaabot na ako ng madaling araw. Hindi biro ang trabaho naming mga sepulturero. Init, amoy, at pagod ang kalaban mo araw-araw. Pero mas matindi sa lahat, yung mga bagay na hindi mo kayang ipaliwanag. Marami na ako nakitang bangkay na halos abo na lang, mga kabaong na bulok, at mga kalansay na pira-piraso. Pero isang pangyayari talaga ang hanggang ngayon, kahit matagal na, hindi ko pa rin malimutan. Nangyari ito taong 2007. Panahon ng tag-init. Pinatawag kami noon ng pamilya ng isang pamilyar na apelyedo sa lugar. Gusto daw nilang hukayin ng lumang puntod ng lolo nila para mailipat sa bagong nicho. Ayon sa record, mahigit 20 years na nakalibing yung matanda. Kaya normal na inaasahan namin kalansay na lang ang makikita namin. Pagdating namin sa lugar, ramdam ko agad yung bigat ng paligid. Yung hangin, parang siksik. Tahimik ang buong bahagi, kahit may ibang libing sa kabilang side ng sementeryo. Puno ng mga musoleo, puno ng mga lumang bato. At yung mga pangalan sa lapida, halos hindi na mabasa sa kalumaan. Bago kami magsimula, nag-alay muna ng dasal yung pamilya. Nakatayo sila sa gilid, may dalang bulaklak at kandila. Kami naman, sinimulan na yung paghuhukay matapos magdasal. Mainit ang araw pero habang lumalalim yung hukay, parang lumalamig yung paligid. Mga kalahating oras din bago namin tuluyang makita ang kabaong. Pagkatapos nun, napansin agad namin pagbukas namin ng kabaong, buo pa yung kahon. Sa tagal ng panahon, dapat gumuho na yun o natunaw na sa lupa. Pero ito, parang kahapon lang nilibing. Kahoy pa rin ang material, pero mukhang bago. Pre, parang di naman 20 taon to ah, sabi ng isang kasamaan ko. Ang sabi ko, baka naman matigas lang yung kahoy. Pero sa totoo lang, ako mismo, medyo nagtataka na. Habang nililinis namin yung paligid ng kabaong, napansin naming may amoy ng bulaklak. Yung tipong amoy ng sampagita at insenso na parang amoy ng simbahan. Ang weird, kasi wala namang bulaklak sa paligid. Pagkaangat namin ng kahon, sabay-sabay kaming natahimik. Dahil may 3 kandila sa ibabaw ng takip. Bakit parang may nag-alay dito? Tanong ng isa. Walang sumagot. Maya-maya, lumapit yung pinakamatanda naming kasama na natawagin na lang nating Mang Celso. Tahimik niyang hinawakan ng kabaong at ang sabi niya, sigurado ba kayong ito yung 20 taon? Kasi parang may ibang nararamdaman ako. Natawa lang kami sa una. Pero habang binubuksan niya yung takip, napansin naming biglang umihip yung hangin. Malakas. Pero saglit lang. At pagkatapos nun, balik sa katahimikan. Tahimik na ang lahat. Ang tanging maririnig mo lang ay yung mahinang tunog ng pagbukas ng kabaong. At nung tuluyang natanggal yung takip, sabay-sabay kaming napaatras. Sa loob ng kabaong,
May nakahigang katawan na parang bagong patay lang. Hindi pa kalansay, kundi isang lalaking mukhang natutulog lang. Ang balat niya, buo pa. Ang muka, malinaw pa. Kahit yung buhok maayos pa. Pero ang parang kakaiba, parang humihinga. Lahat kami natigilan, walang kumikilos. Hanggang sa may isa sa amin na nagsabing, "Pre, sigurado ka bang 20 taon na to?" At doon nagsimulang maramdaman ko yung malamig na pawis sa batok ko. Parang may mga matang nakatingin sa amin sa paligid, kahit wala namang ibang tao bukod sa amin. Hindi pa rin kami makapaniwala sa nakita namin. Hindi kalansay ang laman, kundi katawang buo, parang bagong patay lang. At ang suot niyang polo, halatang maayos pa rin. "Pre, imposible to," bulong ng kasama ko. Si Mang Celso naman, napasandal at napatingin lang sa akin, halatang naguguluhan din. Pero ang pinakakaiba sa lahat, parang may bahagyang paggalaw sa dibdib ng bangkay. Yung tipong akala mong humihinga o kumikibot. Pero sobrang dahan-dahan. Napalunok ako. Hindi ko alam kung anong gagawin. Tinapik ko yung kasama ko at sinabi kong, "Isara mo na yan, baka may chemical lang yan o formalin na matindi." Pero nang masara na namin, bigla naming narinig yung parang halinghing na boses galing mismo sa loob ng kabaong. Kinilabutan kaming lahat. Lahat kami napaatras. Ang mga kandila sa gilid, sabay-sabay na namatay. Walang gustong gumalaw. Si Mang Celso, halos nanginginig na. Hawak yung rosaryo niya at paulit-ulit na nagdadasal. Ako naman, pinilit kong palmahin ang sarili ko. Sinara namin yung kabaong, tinakpan ng tela, at mabilis naming tinabunan ulit ng lupa. Pagkatapos nun, walang gusto magsalita. Ni yung pamilya, napansin nilang parang namumutla kami. Pero wala kaming masabi kung bakit. Pag uwi ko nung gabing yun, hindi ako mapakali. Habang nakahiga ako, parang naaamoy ko pa rin yung sampagita at insenso. At sa labas ng bintana namin, may nakita akong parang anino ng lalaki. Nakatayo lang, nakatingin sa direksyon ko. Kinabukasan, hindi na ako pumasok. Nang tanungin ako kung bakit, sabi ko lang, "Papahinga muna ako." Pero ang totoo, hindi ko na talaga kayang bumalik. Matapos yun, Sir Dave, lumipat ako sa probinsya, sa bahay ng kapatid ko sa Bulacan, at nagganap ng ibang trabaho. Ako si Joel. Gusto kong ikwento yung naranasan ko isang gabi sa Manila North Cemetery. Isang gabing hanggang ngayon, hindi ko pa rin maipaliwanag kung totoo nga ba o imahinasyon ko lang. Nangyari to mga bandang 2021, madaling araw ng November 2, pagkatapos ng undas. Pauwi na ako noon galing sa bahay ng pinsan ko sa Blooming Dahil sanay ako sa lugar, naisip kong dumaan sa shortcut sa may sementeryo. Yung maliit na daan sa gilid na madalas ginagamit ng mga nakatira roon. Tahimik ang paligid. Ilang kandila na lang ang nakasindi. Karamihan, patay na. Ang hangin, malamig at parang may halong amoy ng usok. Sa una, ayos lang ako. Sanay naman ako sa mga nicho at lapida. Pero habang papasok ako sa loob ng sementeryo, napansin kong wala ng ilaw kahit saan. Ang tanging naririnig ko lang ay yung tunog ng tsinelas ko sa lupa at yung mahinang hinga ko. Tapos may sumunod na tunog, parang palo ng pala sa lupa. Napahinto ako. Sa di kalayuan, may liwanag. Akala ko may nagbabantay lang o naglilinis ng puntod.
Pero nang lapitan ko, doon ko nakita may mga taong nakaitim, nakabilog, at sa gitna nila may kabaong. 12:00 ng gabi yun. Wala nang libing ng ganong oras, 'di ba? Tahimik sila. Isa sa kanila nakatayo sa unahan, parang nagdarasal. Pero hindi Tagalog yung sinasabi. Yung iba, nakayuko lang, hawak ang kandila. Yung apoy ng kandila, hindi nagliliwanag ng normal. Parang kulay berde. Napalunok ako. Gusto kong umalis pero parang hindi ako makagalaw. Tinitigan ko yung kabaong at doon ko napansin, gumagalaw. Parang may kamay na dahan-dahang kumakapit at lumalabas mula sa loob. Tapos, narinig ko yung mahinang boses ng babae. "Tulungan mo ako." Mabilis akong umatras. Tumakbo ko pabalik sa dinadaanan ko pero parang paikot-ikot lang yung sementeryo. Paulit-ulit akong lumalabas sa parehong parte, sa mismong puntod kung saan ginawa yung libing. Pero pagbalik ko ron, wala na yung mga tao. Walang kabaong, wala ring kandila. Tahimik na ulit ang paligid. Sa sobrang takot ko, naupo na lang ako sa gilid, hingal na hingal. Hanggang sa may humawak sa balikat ko. Paglingon ko, bantay pala ng sementeryo at ang sabi niya, "Sir, anong ginagawa mo rito? 12:00 na ng gabi ah." Ang sabi ko naman, "Kuya, may libing ba? May mga tao kasi rito kanina, nakita ko." "Wala pong libing pag ganitong oras. Tsaka ako lang po ang nag-iikot dito. Baka guni-guni niyo lang po yun, sir," sabi niya. Sinama niya ako at nang makalabas ako sa gate, saka ko lang napansin, wala akong dala. Wala yung bag ko, cellphone, kahit pitaka. Pero pag uwi ko sa bahay, lahat ng gamit ko nasa mesa. Kinabukasan, binalikan ko yung sementeryo. Tinuro ko sa bantay yung parte kung saan nakita ko yung libing. At ang sabi niya, "Yung lugar na yan? Wala nang libing dyan, matagal na. 1970s pa, nung huling ginamit yung bahagi na yan." Tumahimik ako. Napatingin ako sa lupa at napansin kong may marka ng paa sa may buhangin. Maliit, parang sa babae. Kasunod nun, dumaan yung hangin na may halong usok ng kandila at sa tenga ko, mahina kong narinig ulit yung boses na yon. Hindi ko alam kung totoo yung nakita ko o kung imahinasyon lang dahil sa pagod. Pero simula nun, hindi na ako dumadaan sa kahit anong sementeryo kapag gabi na. Mag-aalas 7 na ng gabi nang makarating ako sa lumang bahay ampunan sa may Rizal. Ako nga pala sa Aaron, dating maintenance staff ng isang orphanage na matagal nang sarado. Ayon sa bagong proyekto ng munisipyo, kailangan daw linisin muna ang loob bago ito gawing rehabilitation center. 2 linggo lang daw akong mananatili roon. Pagpasok ko pa lang sa gate, ramdam ko agad ang lamig ng paligid. Hindi naman malamig ang panahon, pero may kakaibang simoy ng hangin. Parang galing sa loob ng bahay. Ang bakal na gate, kalawangin na at mahirap buksan. Sa gilid ng gate, may nakasulat na Bahay Ampunan ni Santa Teresa. Ang bahay ay 2 palapag, gawa sa kahoy at bato. Nakaangat sa lupa at may mahabang hagdan sa harap. Sa labas pa lang, halata ng matagal nang walang nakatira. Mga bintanang sira, kortinang kulay dilaw na naging madumi, at mga paso na tuyo ang halaman. Pagpasok ko, sinalubong ako ng amoy ng lumang kahoy at alikabok. Dala ko ang flashlight at maliit na radyo. Pinailaw ko ang ilaw sa hallway.
Mahina pero gumagana. Habang naglalakad ako, naririnig ko ang mga yabag ko sa sahig na parang sumasagot sa bawat apak. Sa unang silid, nakita ko ang mga lumang higaan ng bata. May mga laruan pa. Isang manika na walang mata. Isang laruang kotse na kalawangin. Sa sulok, may isang crib na may lumang kumot. Parang may nakahiga pa ron. Pero nang lapitan ko, kumot lang pala. Lumapit ako sa kusina. Dikit-dikit na ang mga pinggan sa lababo dahil sa kalawang at dumi. May mga litrato sa dingding. Mga batang nakangiti. May mga madre sa likod nila. Pero sa isa sa mga litrato, napansin ko may isang bata na nakatayo sa gitna. Hindi siya nakangiti. Nakatingin siya diretso sa kamera. Malamig ang muka. Parang galit. Kinilabutan ako, pero sinabihan ko ang sarili kong baka guni-guni lang, kaya nagpatuloy ako sa pag-aayos. Sa likod ng bahay, may maliit na kapilya. Dito raw madalas magdasal ang mga bata noon. Nang silipin ko, maayos pa ang altar, pero puno ng alikabok. Sa gitna, may krus na bahagyang nakatagilid. Habang nililinis ko, napansin kong may mga pangalan na nakaukit sa ilalim ng altar. Mga pangalan ng bata at may mga petsa. Hindi ko na pinansin dahil baka memorial lang yun. Pero ang kakaiba, halos sabay-sabay ang petsa ng pagkamatay nila. Iisang taon. Nang gabing yun, doon na ako natulog sa dating opisina ng madre. Tahimik ang buong bahay. Pero habang nakahiga ako, may kung anong biglang kumalabog sa itaas. Parang may bumagsak na mabigat. Napahinto ako. Hindi ko alam kung daga o baka may naiwan pang bata. Nagising ako sa lakas ng kalabog mula sa itaas. Tumindig ang balahibo ko. Pero kinuha ko pa rin ang flashlight. Siguro daga lang, sabi ko sa sarili ko. Pero habang paakyat ako sa hagdan, parang may naririnig akong mga mahinang yabag. Marahan. Parang mga paa ng bata na nagtatakbuhan. Pagdating ko sa itaas, malamig na malamig ang hangin. Sa dulo ng pasilyo, bahagyang bukas ang pinto ng silid na hindi ko pa nabubuksan kanina. Nang itutok ko ang ilaw, nakita ko sa loob ang mga lumang kama ng mga bata. Pero may isa na nakatupi, parang may gumalaw doon kamakailan lang. Lumapit ako dahan-dahan. Pagbukas ko ng pinto, biglang may gumulong na laruan. Isang maliit na bola, papunta sa paahan ko. Napaatras ako, tapos kasunod nun, may narinig akong boses ng batang humahagik-gik. "Kuya?" Napatigil ako. Sinundan ng mahina pero paulit-ulit na tawanan. Galing sa iba't ibang parte ng kwarto. Tumama ang liwanag ng flashlight ko sa dingding. At doon ko nakita, may mga marka ng kamay. Maliliit, puro itim at parang nasunog ang paligid. Biglang nagpatay-sindi ang ilaw sa hallway. Bumukas ang ibang pinto, sabay-sabay na parang may malakas na hangin na galing sa loob. Naririnig ko na ang mga tinig. Umiiyak. Nagtatawanan, may mga humihingi ng tulong. "Sister, ang sakit po. Ayoko na dito." Nabitawan ko ang flashlight ko. Kumalabog ito sa sahig at sa sandaling yun, napansin ko ang mga anino sa paligid. Maliliit na anino ng mga batang tumatakbo, nagtatago pero walang katawan. Nang pulutin ko ulit ang flashlight ko, may isang bata sa gitna ng silid. Nakatalikod siya, nakaputing damit, gusot at mahaba ang buhok. "Hoy bata ka, anong ginagawa mo dito?" Nanginginig ang boses ko, pero hindi siya gumagalaw. Ilang segundo pa, dahan-dahan siyang lumingon at wala siyang muka. Mabilis akong umatras, pero biglang nagsara ang pinto sa likod ko.
Napasigaw ako sabay takbo palabas. Ngunit paglingon ko sa hallway, puno ito ng mga batang nakatayo. Mga anino lang silang lahat, pero nakatingin silang lahat sa akin. "Umalis ka na. Hindi ka nila gusto rito." Isang tinig ng madre. Mabilis akong bumaba ng hagdan. Habang tumatakbo ako palabas, ramdam kong parang may mga kamay na humahawak sa likod ko, sa braso ko, sa leeg ko. Pilit akong hinahatak pabalik, pero nagawa kong buksan ang pinto at makalabas sa bahay. Paglabas ko, huminto ang hangin. Tahimik ulit ang paligid, parang walang nangyari. Nang lingunin ko ang bahay, sarado na ulit ang mga bintana, wala na ring ilaw. Kinabukasan, dinala ko sa munisipyo ang nakita ko. Pero nang balikan nila ang bahay, wala na raw kahit anong gamit o laruan sa loob. Malinis na parang bagong ayos. Wala ring altar o ukit ng mga pangalan. Magandang araw sa lahat ng mga nakikinig ng PNT Stories. Ako nga pala si Camille, Sir Dave, at ito ang kwento namin ng asawa kong si Baron. 7 taon na kaming kasal pero wala pa rin kaming anak. Sinubukan na namin ang lahat, doktor, dasal at albularyo, pero wala pa rin nangyayari. Hanggang isang araw, may nagsabi sa amin tungkol sa isang lumang bahay ampunan sa Tanay. Tahimik daw ang lugar, luma na pero maayos pa raw. Doon daw madalas naghahaampon ng mga mag-asawang gustong magkaanak, kaya isang hapon, nagpunta kami roon. Pagdating namin, sinalubong kami ng malalaking puno ng akasya at kalmadong hangin. Ang gate nila ay luma na. Pagpasok namin, ramdam ko ang lamig sa loob. Isang madre ang lumapit at ngumiti sa amin. Dinala niya kami sa loob. Sa hallway, may mga lumang litrato ng mga bata. Lahat nakangiti. Pero may kakaibang pakiramdam ako habang tinitignan ko sila. Parang may mga matang nakamasid kahit wala namang tao. Ilang minuto pa, may lumabas na 3 bata. Tahimik silang lahat. Pero isa agad ang umagaw ng pansin ko. Isang batang babae, mga 6 na taon. Mahaba ang buhok, nakatitig lang siya sa amin. Hindi siya ngumingiti, hindi rin kumikibo. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaibang hatak ang batang yun. Parang may puwersang nagsasabing siya ang dapat naming dalhin. Kinagabihan, inayos namin ang lahat ng papeles at sinundo namin siya. Tahimik lang siya sa may sasakyan habang pauwi kami. Wala man lang reaksyon. Tinanong ko kung gusto niya ng pagkain, pero hindi siya sumagot. Pagdating namin sa bahay, inihanda namin ang kwarto niya. Tahimik pa rin siya. Pero nang tumalikod ako para isara ang pinto, napansin kong nakatingin siya sa akin. Matalim, parang galit. Kinilabutan ako, pero inisip kong siguro hindi lang siya sanay sa bagong lugar. Unang gabi pa lang ng batang inampon namin, kakaiba na agad ang nangyari. Si Baron ay maagang natulog, pero ako, gising pa, nag-aayos ng mga gamit ng bata. Tahimik lang siya sa buong bahay, hanggang bigla kong marinig ang mahina ngunit malinaw na tunog. Parang may humahampas sa dingding mula sa kwarto ng bata. Lumapit ako. Sa ilalim ng pintuan, may aninong gumagalaw. Nang buksan ko ng bahagya, nakita kong nakatayo siya sa gitna ng silid. Nakatalikod, nakatingala sa dingding. Mahina siyang bumubulong, parang dasal, pero hindi ko maintindihan ang sinasabi. "Ana?" Sabi ko. Hindi siya sumagot. Sa halip, tumigil siya sa pagbulong at dahan-dahang humarap. Nagiba ang mukha niya, naging maputla at naging itim ang paligid ng mata. May bahid ng ngiti na nakakatakot. Napaatras ako. "Matulog ka na," sabi ko sabay sara ng pinto. Pero habang papalayo ako, narinig ko muli ang boses niya. Mas malinaw na ngayon.
Parang dalawang boses na magkasabay, isang bata at isang matanda. Pero hindi ko na pinansin. Kinabukasan, pagising namin, bukas ang lahat ng ilaw kahit pinatay namin bago matulog. Nagkalat ang mga laruan sa sala at sa pader may mga guhit na parang ginuhit gamit ang kuko. May mga bilog at simbolo na hindi ko maintindihan. Sa gitna ng guhit, nakasulat ang pangalan ko. Sinubukan naming magpanggap na normal, pero gabi-gabi may maririnig kaming kaluskos sa pasilyo, mga yabag ng bata, at minsan ang tinig niya kumakanta ng malungkot na lalabay na hindi namin alam. Si Baron na dati ay matapang, unti-unting natutong matulog na may ilaw. Isang gabi, nagising ako dahil sa malamig na hangin. Paglingon ko, wala si Baron sa kama. Lumabas ako ng kwarto at nakita ko siya nakatayo sa labas ng kwarto ng bata, tulala. Binuksan ko ang pinto, pero walang bata sa loob. Sa sahig, may bakas ng paa, maliliit, pero basa ng parang putik. Sinundan namin yun papunta sa likod bahay, hanggang sa dulo ng bakod. Doon nagtapos ang mga bakas na parang biglang naglaho. Kinabukasan, pumunta kami sa bahay ampunan para itanong kung may alam sila tungkol sa bata. Pero pagdating namin doon, iba na ang madre. Bata pa. Nang sabihin ko ang pangalan ng batang inampun namin, napakunot ang noo niya. Wala po kaming batang ganyan dito at wala rin po kaming record na may nag-ampon nitong mga nakaraang taon. Hindi na kami nakapagsalita. Nang bumalik kami sa bahay, wala na rin ang mga gamit ng bata, pati ang mga laruan at damit na dinala namin mula sa ampunan. Hindi namin alam kung anong nangyari. Walang record na nag-ampon kami at nawala rin yung bata. Hindi namin alam kung anong klaseng nilalang yun. Pero matapos yun, hindi na kami nagpumilit mag-ampon at nagpatuloy na lang sa buhay namin kahit dalawa lang kaming mag-asawa. Magandang araw, Sir Dave. Madalas po akong nakikinig ng PNT stories lalo na kapag nasa trabaho. Ako nga po pala si Buboy, isang construction worker na madalas ma-assign sa mga lumang gusali para ayusin o i-renovate. Palagi ako nakikinig habang nasa trabaho, lalo na kapag break time. Gusto ko lang ibahagi yung karanasan ko. Isang araw, ipinadala kami ng kumpanya sa isang proyekto. Isang lumang bahay ampunan sa Laguna na balak gawing halfway house para sa mga batang ulila. Pagdating namin, agad kong napansin na iba ang aura ng lugar. Malayo ito sa kabahayan, nasa gitna ng mga punong kahoy at tila hindi na napupuntahan ng tao sa mahabang panahon. Ang gate ay luma, ang mga bintana basag, at ang pader ay puno ng lumot. Pagpasok namin, sinalubong kami ng makapal na alikabok at amoy ng lumang kahoy. Ang sahig ay lumalangit-ngit sa bawat apak. Ang mga kortina ay madumi. Sa hallway, may mga nakasabit na litrato ng mga bata at madre. Halos hindi na malinaw ang mga muka. Habang nag-aayos ng mga kagamitan, napansin kong kakaiba ang lamig sa loob kahit tirik ang araw. May ilang kasamahan akong nagsabing parang may naririnig silang naglalaro sa itaas. Pero sabi ni Foreman, baka hayop lang kasi sobrang tagal na nga ng bahay na yon. Ako ang na-assign mag-inspeksyon sa ikalawang palapag. Pag-akyat ko, napansin kong mas makapal ang alikabok at mas madilim ang lugar. May isang silid na may lumang higaan, may mga crib at laruan. Sa isang sulok, may isang manikang maruming-marumi, nakaupo sa sahig at nakatingin diretso sa pinto. Habang nililibot ko ang kwarto, napansin kong may mga guhit sa dingding. Mga maliliit na marka na parang gawa ng kamay ng bata. May mga pangalan at petsa. Karamihan, taong 1989. Bago ako bumaba,
Parang may narinig akong mahinang tawa ng bata mula sa dulo ng pasilyo. Nang ilawan ko, wala naman ako nakita. Baka echo lang. Napaatras ako. Walang hangin pero gumalaw ang kurtina. Kinagabihan, habang nagkakape kami sa labas ng bayampunan, bigla akong napansin sa bintana sa itaas, may batang ulo na sumilip. Madilim ang muka, pero malinaw kong nakita. Halos 10:00 na nang nagdesisyon kaming matulog sa makeshift tent sa loob ng compound ng bayampunan. Pagod na ang lahat, pero ako, hindi mapakali. Ulit-ulit kong naiisip ang batang ulo na nakita kong sumilip sa bintana. Habang nakahiga ako, narinig ko ang mga yabag sa itaas ng bahay. Mabagal, parang may naglalakad. Akala ko may kasama pa kaming gising, pero nang silipin ko, tulog na lahat ng mga katrabaho ko. Tanging ilaw ng buwan lang ang nagsisilbing liwanag sa paligid. Maya-maya, may narinig akong kaluskos sa loob ng bahay. Pinailaw ko ang flashlight ko at naglakad papunta sa main door. Sa sandaling yun, biglang bumukas ng kusa ang pinto at malamig na hangin ang bumulaga sa akin. Pagpasok ko, nakita kong nakabukas lahat ng pinto sa hallway, pati mga silid sa itaas. Ang orasan sa dingding, nakatigil sa 12:00. Tahimik ang buong lugar, pero sa itaas, narinig ko ang mahina at sabay-sabay na tinig ng mga bata, parang nagdadasal. Mabagal pero maingat. Umakyat ako ng dahan-dahan. Habang papalapit ako sa dulo ng pasilyo, nararamdaman kong lumalamig ang paligid. Pagbukas ko ng ilaw, nagpatay sindi ito. Sa isang silid, may mga laruan sa sahig, nakapila, parang naghihintay ng utos. Sa gitna ng mga ito, may batang nakatalikod, nakaupo. Mabagal siyang tumingin sa akin, at doon ko nakita ang maputlang muka na walang bibig. "Tulungan mo kami," mahina niyang sabi. Napaatras ako pero biglang nagsara ang pinto. Sa paligid, narinig kong nagtakbuhan ng mga paa ng mga bata. Tumatawa, umiiyak, sabay-sabay. Ang mga laruan nagsimulang gumalaw. Ang manika tumayo mag-isa. Ang crib gumalaw ng mabilis, parang may batang nagwawala sa loob. Sinubukan kong buksan ang pinto, pero hindi ko magawa. Tapos mula sa kisame, may mga kamay ng bata na lumalabas. Itim, payat, kumikilos. Isa ron, hinawakan ang braso ko. Napasigaw ako. Biglang may liwanag sa usok ng kwarto. Isang batang babae, halos kasing edad ng nakita ko kanina. Iba siya, mapayapa ang muka. "Bumaba ka na po, bilis, bago sila sumama sa inyo," sabi niya. Tumakbo ko palabas. Pagdating ko sa hagdan, naramdaman ko ang mga yabag na sumusunod sa likod ko. Nang lumingon ako, puro anino, mga bata, nakahawak sa isa't isa, nakatingin sa akin. Pagbaba ko, bumukas mag-isa ang pinto palabas. Tumakbo ko hanggang sa labas ng gate. Paglingon ko, sarado na ulit ang pinto ng bahay. Kinabukasan, nang magising ang foreman ko, sinabi kong hindi ko na kayang bumalik sa loob. Tumawag sila ng ibang crew para magpatuloy. Pero pagkatapos ng 2 araw, itinigil ang proyekto. Ayon sa mga bagong worker, nawawala raw ang mga gamit nila gabi-gabi at may batang sumisilip sa bintana tuwing 12:00. Matapos yun, dinala ko sa isip ko ang batang tumulong sa akin. Kung hindi dahil sa kanya, siguro nawala na ako sa katinoan. Ako nga pala si Leia, isang volunteer na madalas maghatid ng pagkain sa mga lumang bahay ampunan tuwing weekend.
Madalas naming puntahan ng mga lugar na bihira ng pansinin ng mga tao. At isang araw, may tumawag sa amin mula sa isang ampunan sa Rizal na umano'y nangangailangan daw ng tulong dahil kaunti lang ang kanilang supply ng pagkain. Nang araw na yun, mag-aalas 5 na ng hapon nang makarating ako mag-isa. Ang bahay ampunan ay luma na. Kulay gray ang dingding at ang karatula sa gate ay halos mabura na sa kalumaan. Bahay ampunan ni Santa Filomena. Medyo tahimik sa labas kasi wala akong naririnig na ingay ng bata. Pagkapasok ko, sinalubong ako ng malamig na hangin. Ang loob ay medyo madilim kahit may bintana. Sa hallway, may mga lumang larawan ng mga bata pero karamihan sa kanila parang nakatingin sa direksyon ko kahit saan ako pumunta. Ramdam ko agad ang bigat ng hangin. Parang may mga matang nagmamasid. Tinawag ko yung mga tao. "Sister, nandyan po ba kayo?" Pero walang sumagot. Mula sa itaas ng hagdan, may batang babae na dahan-dahang bumababa. "Sila po ay natutulog pa. Ako na lang po ang tatanggap ng pagkain," sabi ng bata. Inabot ko sa kanya ang mga dalang kahon. "Sige, pakiabot na lang ha," sabi ko. Pero habang inaabot niya, napansin kong malamig ang kamay niya. Sobrang lamig. Para bang hindi dugo ang dumadaloy roon. Nang papalabas na ako, biglang tumigil ang orasan sa dingding. Kasabay nun, nawala ang tunog ng hangin sa labas. Lahat tahimik. Paglingon ko, wala na ang bata. Tinawag ko siya, pero walang sumagot. Bumalik ako sa loob at doon ko nakita na bukas ang isang pintuan sa dulong bahagi ng hallway. May liwanag na kumikislap sa loob. Lumapit ako at nakita ko ang isang silid na puno ng mga crib at lumang laruan. Sa sahig, may mga pangalan ng bata na nakasulat. Biglang may humawak sa balikat ko. Paglingon ko, batang babae ulit. Pero ngayon, maputla ang muka at nangingitim ang paligid ng mata. "Umalis ka na bago ka nila makita." Napaatras ako pero bago pa ako makatakbo, nagsimula ng umingay ang paligid. May mga yabag sa kisame, mga tawa ng bata at malakas na kalabog na parang nagtatakbuhan sa paligid. Ang mga laruan sa sahig, gumagalaw na. Ang crib sa likod, gumagalaw din. Parang may nakahiga at gumising. "Halika na," sabi ng batang babae. Hinawakan niya ang kamay ko at hinila palabas ng silid. Habang tumatakbo kami, nakikita kong may mga anino ng bata sa dingding. Sumusunod sa amin at nakangiti. Pero walang mga mata. Paglabas namin ng bahay, bigla ako napahinto. Paglingon ko sa kanya, nakatayo siya sa tapat ng gate. Hindi gumagalaw. "Salamat," sabi ko. Ngumiti siya. "Huwag ka nang babalik. Wala nang bata rito." Sumakay agad ako sa may sasakyan ko at umalis. Nang makalayo na ako, nilingon ko ang bahay ampunan. Sarado na ang gate. Madilim ulit. Kinabukasan, nagtanong ako sa lokal na simbahan tungkol sa bahay na yun. Sabi ng pare, matagal na raw sarado ang bahay ampunan na yun. Halos 2 dekada na. Nasunog daw yun noon at lahat ng bata ay namatay sa loob. Wala nang nakatira doon mula noon. Nang ipakita ko ang litrato ng batang nakita ko, napatingin ng pare. Iyan ang isa sa mga batang hindi na ilabas nung nasunog ang bahay. Ang pangalan niya, Filomena. Matapos yun, Sir Dave, medyo hindi agad ako nakamove on sa nangyari sa akin matapos ang karanasan kong yun. Kaya makalipas ang ilang buwan, tumigil na ako sa pagiging volunteer at naganap ng regular na trabaho. At sa ngayon, maayos naman na ang buhay ko at may pamilya na rin.